Nagkalat ang dugo sa sahig, sa pader, at sa mismong pintuan ng bahay. Tila may nagtangkang lumabas pero hindi na nakaligtas. Iyan ang nakita ng mga pulis sa paunang investigasyon. Pero ang problema, hindi na nila nakita ang taong kanilang hinahanap. Ang mas nakakatakot, wala ang katawan ng biktima. Puro dugo lang ang naiwan at tila naglaho na parang bula. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang pangalan ng isang lalaking si Calvin Reyes, isang lalaking hindi matanggap ang hiwalayan nila ng kanyang dating kasintahan na si Kyla Mendoza. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, kaya niyang gawin ang lahat para lang hindi maagaw sa kanya ang babaeng matagal niyang minahal. Kaya naman nagulat ang lahat nang mawala ang isang lalaki na kinilalang si Jason Bartiliano, ang kasalukuyang live-in partner ni Kyla. Ganito kasi ang nangyari mga kaibigan. Taong 2003 ng gabi ng Mayo, bandang alas 10 nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa isang residente sa isang barangay sa Tarlac. Ayon sa ulat, matagal nang hindi nakikita ang may-ari ng isang bahay na kinilalang si Jason Bartiliano. Pagdating ng mga pulis sa lugar, sarado ang pinto ngunit hindi nakalak. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Nang buksan nila ang pinto, agad tumambad ang malansang amoy ng dugo. Sa sala pa lamang, kapansin-pansin na ang kalat na dugo sa sahig. May mga patak na umaabot hanggang sa dingding. Habang sinusuri pa nila ang loob ng bahay, mas lumala ang kanilang nakita. May dugo sa sofa at maski sa mesa. Hindi ito aksidente. Malinaw na may naganap na marahas na insidente o isang karumal-dumal na krimen. Isang kapitbahay pa ang nagsabi na may narinig siyang malakas na kalabog mula sa loob ng bahay. Akala ko may nahulog lang. Hindi ko na pinansin, sabi pa nito sa mga pulis. May ilan din ang nagsabing may dumating umanong tao sa bahay ni Jason noong gabing iyon, ngunit hindi nila nakita kung sino at wala ring CCTV sa lugar para makita iyon. Kaya naman mas lalong nahirapan ang mga investigador sa kasong ito. Habang iniimbestigahan ang background ni Jason, nalaman ng mga pulis na nakatira siya kasama ang kanyang live-in partner na si Kyla Mendoza. Ngunit sa gabing nangyari ang insidente, wala si Kyla sa bahay. Ayon sa kanyang pahayag, nasa bahay siya ng kaibigan at doon nagpalipas ng gabi. Wala akong alam sa nangyari. Hindi ko rin siya makontak. Pahayag ni Kyla sa pulis. Dito nagsimulang magduda ang mga investigador. Sa patuloy na pagsisiyasat, lumabas ang pangalan ng dating kasintahan ni Kyla, si Calvin Reyes. Ayon sa ilang residente, madalas umano itong nakikitang palihim na nagmamasid sa bahay ng dalawa. Madalas namin siyang nakikita dito, lalo na paggabi. Ayon sa isang kapitbahay, may ilan ding nagsabing ilang beses nang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Calvin at Jason. Isang linggo bago ang insidente, nagkaroon umano ng pagtatalo sa labas ng bahay. Ayon sa nakasaksi, galit na galit si Calvin at may binitawang banta. Hindi mo siya pwedeng agawin sa akin. Yun umano ang sinabi nito kay Jason. Pero sa kabila ng mga impormasyong ito, wala pa ring direktang ebidensya. Walang nakakita sa mismong krimen, walang bangkay, at walang malinaw na sagot kung buhay pa ba o patay na si Jason Bartiliano. Sa puntong ito, isang bagay lang ang sigurado ng mga pulis. Ang nangyari sa loob ng bahay na iyon ay hindi aksidente. Isa itong marahas na krimen. At ang lalaking may pinakamalakas na motibo ay ang siyang pinagtuunan nila ng pansin. Matapos ang unang investigasyon sa loob ng bahay ni Jason Bartiliano, mas lalong naging malinaw sa mga pulis na hindi ito simpleng pagkawala lamang. Habang wala pa ring bangkay, ang dami ng dugong naiwan sa loob ng bahay ay sapat na para ipalagay na may naganap na marahas na krimen. Dito na mas pinuntahan ng mga investigador ang personal na buhay ng mga taong malapit sa biktima. Unang kinausap ng masinsinan si Kyla Mendoza, ang live-in partner ni Jason. Ayon sa kanya, ilang buwan pa lamang silang nagsasama ni Jason nang mangyari ang insidente. Inilarawan niya si Jason bilang tahimik at walang kaaway. Pero nang tanungin siya tungkol sa kanyang dating kasintahan na si Calvin Reyes, doon nagbago ang tono ng kanyang mga sagot. Ayon kay Kyla, matagal na silang hiwalay ni Calvin, ngunit hindi umano ito matanggap ng lalaki. May mga pagkakataon
na bigla na lang sumusulpot si Calvin sa lugar nila kahit 10 oras ng gabi. Hindi siya tumitigil. Kahit ilang beses ko nang sinabing tapos na kami, pahayag ni Kyla sa mga pulis. Sa paglalim ng usapan, lumabas na ilang beses nang nagkaroon ng komprontasyon si Calvin at Jason. Ayon kay Kyla, minsan ay sinundan umano sila ni Calvin habang magkasama. May pagkakataon din na nagpunta ito sa bahay at naghamon ng away. Sinabi niya kay Jason na layuan mo siya kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Yon ang sabi ni Kyla na sinabi ni Calvin kay Jason. At hindi ito iisang beses lang nangyari. Base sa salaysay ng ilang kapitbahay, madalas nilang nakikitang umiikot si Calvin sa lugar. May mga pagkakataon pa na tila nagmamasid lamang ito mula sa malayo. Minsan nakatayo lang siya sa may kanto, parang may hinihintay, ayon ito sa isang residente. Mas lalo pang naging kahina-hinala ang lahat ng lumabas na may mga insidente ng paniniktik. Ayon kay Kyla, may pagkakataon na pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. May mga gabi na tila may taong nagmamasid sa labas ng kanilang bahay. Pakiramdam ko may nakatingin sa amin, pero pag titingnan mo, wala naman, dagdag niya. Hindi rin itinanggi ng mga pulis na may nakalap silang impormasyon mula sa isang menor de edad na malapit sa pamilya, na nagsabing may mga pagkakataon umanong pinapunta ito ni Calvin upang silipin kung ano ang ginagawa ni Kyla at Jason. Bagamat hindi detalyado ang impormasyong ito, sapat ito upang mas lalong pagtibayin ang hinala ng mga investigador na may matinding obsesyon si Calvin sa dating relasyon. Habang tumatagal ang investigasyon, mas lalong lumilinaw ang motibo. Selos, galit, at hindi matanggap na hiwalayan. Isang linggo bago ang pagkawala ni Jason, may naganap na mainit na pagtatalo sa pagitan nila ni Calvin sa labas mismo ng bahay. Ayon sa isang nakasaksi, halos magkasuntukan na ang dalawa. Galit na galit si Calvin noon. Hindi mo talaga mapipigilan. Ayon sa kanya parang asong ulol daw si Calvin. May mga binitawan din umanong salita si Calvin na ikinabahala ng ilang residente. Hindi matatapos to hanggat walang nawawala sa inyo. Yun umano ang narinig nilang sinabi nito bago umalis. Sa puntong ito, malinaw na sa mga pulis na si Calvin Reyes ang pangunahing person of interest sa kaso. Ngunit sa kabila ng lahat ng testimonya at impormasyon, wala pa ring direktang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa mismong krimen at walang saksi sa aktwal na pangyayari. At higit sa lahat, wala pa ring bangkay si Jason Bartiliano. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga pulis. Sa halip ay mas lalo pa nilang pinalalim ang investigasyon. Sinimulan nilang suriin ang galaw ni Calvin sa mga araw bago at pagkatapos mawala si Jason. Dahil para sa kanila, malinaw na ang direksyon ng kaso. Hindi ito basta pagkawala lamang. Ito ay isang planadong krimen. At ang taong may pinakamalakas na dahilan para gawin ito ay patuloy na sinusundan ng batas. Pagkalipas ng ilang araw na pagmamanman at pangangalap ng impormasyon, naglabas ng search operation ang mga pulis laban kay Calvin Reyes. Kaya umaksyon agad ang mga ito. Unang pinuntahan ang kanyang tirahan. Pagdating sa lugar, napansin agad ng mga pulis na may bakas ng bagong linis sa loob ng bahay. May amoy ng bleach sa sahig at sa ilang bahagi ng kusina. Parang may nilinis dito kamakailan, ayon sa isang investigador. Sa likod ng bahay, may nakita rin silang bahagi ng lupa na tila sinunog. May mga abo, piraso ng tela, at ilang hindi tuluyang nasunog na materyales. Kabilang dito ang bahagi ng tela na may bahid ng dugo. Hindi pa man kumpirmado kung kanino ito, agad itong kinuha para sa pagsusuri. Sa loob ng bahay, may mga nakitang plastik na supot, guwantes, at lalagyan ng bleach. Lahat ng ito ay indikasyon ng posibleng pagtatangkang maglinis ng ebidensya. Pero hindi doon nagtapos ang paghahanap. Sa garahe, may isang sasakyan si Calvin na kapansin-pansin ang kondisyon. Nang buksan ito, sumalubong ang amoy ng kemikal. Sa likurang bahagi, may bakas ng tinanggal na carpet. May mga mantsa rin na hindi tuluyang natanggal kahit nilinis. Dito na mas lalong naging seryoso ang kaso. Kinuha ang mga sample mula sa sasakyan at ipinadala sa laboratorio. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta.
Ang dugo na nakuha mula sa sasakyan ay tumugma kay Jason Bartiliano. Ito ang unang konkretong ebidensya na direktang nag-uugnay kay Calvin sa pagkawala ni Jason. Hindi na nagtagal, isinailalim si Calvin sa mas masusing investigasyon. Sa kabila ng mga ebidensya, itinanggi niya ang lahat. Wala akong kinalaman dyan. Pahayag niya sa mga pulis, ngunit hindi na ito sapat. Sa pagsusuri ng kanyang galaw, lumabas na noong gabi bago mawala si Jason. Nakita ang sasakyan ni Calvin na dumaan sa lugar kung saan nakatira ang biktima. Dagdag pa rito, ayon sa impormasyon, may hawak umano si Calvin na kopya ng rehistro ng sasakyan ng biktima. Hindi malinaw kung paano niya ito nakuha, ngunit pinaniniwala ang ginagamit niya ito upang masubaybayan ang galaw ni Jason. Alam niya ang detalye ng sasakyan. Ayon sa isang source, sa puntong ito, mas lalong naging malinaw sa mga pulis na hindi ito simpleng selos lamang. May matagal ng pagmamanman, may paghahanda, at may malinaw na intensyon bago pa man mangyari ang krimen. May ilang nakapansin din na umalis ito bandang hating gabi. Mula doon, hindi na malinaw kung saan siya nagtungo, pero may isang impormasyon na nakuha ng mga pulis na lalong nagpabigat sa kaso. May isang kakilala si Calvin na nagsabing nakita niya itong nagsusunog ng kung ano sa likod ng kanyang bahay kinabukasan ng insidente. Ayaw niyang may lumapit. Siya lang ang nag-aasikaso. At base ulit sa nakalap na impormasyon, may mga lugar na madalas puntahan si Calvin, kabilang ang isang malawak na tubuhan sa labas ng barangay. Dahil dito, nagsagawa ng search operation ang mga pulis sa naturang lugar. Maagang nagsimula ang operasyon. Hati-hati ang mga grupo upang masakop ang lawak ng taniman. Sinuri ang bawat daanan, ang mga bahagi ng lupa na may bakas ng galaw, at ang mga lugar na posibleng pinagtaguan. Gumamit din ng mga aso upang makatulong sa paghahanap. Sa isang bahagi ng tubuhan, may napansin ang mga pulis na tila may sinunog na lugar. May mga abo, bahid ng uling, at mga piraso ng materyales na hindi tuluyang nasunog. May nangyaring sunog dito kamakailan, sabi pa ng pulis. Agad itong kinordon at kinuha ang mga sample para sa pagsusuri. Sa paligid ng nasunog na bahagi, may ilang bakas ng paggalaw ng lupa, ngunit walang natagpo ang malinaw na labi ng tao. Nagpatuloy ang paghahanap sa iba pang bahagi ng tubuhan. May mga lugar na hinukay batay sa posibleng indikasyon ng pagtatago, ngunit wala pa ring nakitang bangkay. Malawak ang area, pero wala kaming nahanap, sabi ng isa sa mga kasama sa operasyon. Hindi doon nagtapos ang pagsisiyasat. Tiningnan din ng mga pulis ang mga rutang maaaring dinaanan ng sasakyan ni Calvin. May ilang truck ng gulong na nakita sa gilid ng tubuhan, ngunit hindi na ito malinaw dahil sa pagdaan ng mga araw. May mga residente rin na nagsabing may napansin silang sasakyan na dumaan sa lugar bandang gabi ng insidente. May dumaan na sasakyan, pero hindi namin nakita kung sino, komento ng isa sa residente. Ngunit sa kabila ng malawakang paghahanap ay walang bangkay na natagpuan. Gayunpaman, nanatiling mahalaga ang lugar na ito sa investigasyon. Dahil para sa mga pulis, posible na dito dinala ang katawan matapos ang krimen. Malinaw na may pagtatangkang itago ang katotohanan sa lugar na iyon. Sa puntong ito, mas lalo pang pinagtibay ng mga investigador ang kanilang hinala. Hindi basta nawala si Jason Bartiliano. May nangyari sa kanya. Dahil bukod pa rito, may isang taong lumapit sa mga pulis na nagsabing may narinig siyang pag-amin mula kay Calvin. Ayon sa kanya, ikinuwento umano ni Calvin na nagkaroon ng komprontasyon sa loob ng bahay ni Jason na nauwi sa pananakit. Bagamat hindi detalyado ang sinabi, pinagsama-sama ang lahat ng ebidensya. Dugo sa bahay ni Jason, dugo sa sasakyan ni Calvin, mga sinunog na materyales, mga testigo na nag-uugnay sa kanya sa lugar, pati ang mga bagay na nakita nila sa tubuhan. At ang malinaw na motibo, selos. Sa puntong ito, hindi na may kakaila na may direktang koneksyon si Calvin Reyes sa pagkawala ni Jason Bartiliano. Ngunit isang mahalagang bagay pa rin ang nawawala, ang katawan ng biktima, at kung ano talaga ang eksaktong nangyari sa loob ng bahay noong gabing iyon. Dito ay tuluyan ng kinasuhan si Calvin Reyes
ng pagpatay at pagtatago ng bangkay. Sa kabila ng kawalan ng katawan ni Jason Bartiliano, iginiit ng mga investigador na sapat ang mga ebidensya upang patunayan na may naganap na krimen. Bago ang paglilitis, gumawa pa ng reenactment ang mga pulis. Batay sa mga ebidensyang nakuha sa loob ng bahay, bumuo ng posibleng pangyayari ang mga investigador. Ayon sa kanilang reconstruction, pinaniniwala ang sinalubong si Jason Bartiliano sa mismong pintuan ng kanyang bahay. Walang bakas ng sapilitang pagpasok, kaya malinaw na kilala niya ang taong pumasok. Sa pagbukas ng pinto, doon nagsimula ang pag-atake. Pinaniniwala ang tinamaan si Jason ng malakas na hampas sa ulo gamit ang isang matigas na bagay. Dahil dito, napaatras siya papasok ng bahay habang sugatan. Habang umaatras, kumalat ang dugo mula sa pintuan papunta sa loob ng sala. May mga bakas ng struggle sa loob, indikasyon na sinubukan pa niyang lumaban o tumakas kay Calvin. Ayon sa pattern ng dugo, may isang bahagi sa sahig kung saan tila matagal na nakahiga ang biktima habang patuloy ang pagdurugo. Dito pinaniniwala ang tuluyang nawalan ng lakas si Jason. Pagkatapos ng krimen, pinaniniwala ang ginamit ang nawawalang carpet o tela upang balutin ang katawan. At mula doon, dinala ang biktima palabas ng bahay at isinakay sa sasakyan. Batay sa mga narecover na ebidensya, pinaniniwala ang nilinis ang lugar gamit ang bleach upang burahin ang bakas ng krimen. Sa sumunod na mga oras, posibleng dinala ang katawan ni Jason sa tubuhan kung saan natukoy ang bahagi na may bakas ng sunog, kaya wala na talaga siyang buhay noong nasa sasakyan pa lamang siya. Dito pinaniniwala ang isinagawa ang pagtatangkang sirain ang ebidensya at tuluyan ngang naging abo ang katawan ni Jason. Nagkaroon din ng hinala ang mga pulis noong una na baka may alam si Kyla Mendoza sa nangyari dahil sakto na wala siya sa bahay nila ng kanyang live-in partner noong mangyari ang pamamaslang. Ngunit binitiwan din ng mga pulis ang anggulong iyon dahil wala ring sapat na ebidensya na mag-uugnay kay Kyla sa nangyari. Sa pagdinig ng kaso, isa-isang inilatag ang mga natuklasan. Ipinakita ang mga litrato ng bahay ni Jason. Ang dami ng dugong kumalat sa sahig, sa pader, at sa mismong pintuan. Ayon sa mga eksperto, hindi posible na mabuhay pa ang isang tao sa ganitong dami ng dugo na nawala. Inilahad din ang resulta ng pagsusuri sa sasakyan ni Calvin, kung saan napatunayang kay Jason ang dugong nakuha sa loob nito. Bukod dito, ipinakita rin ang mga bagay na narecover sa bahay ni Calvin, mga sunog na tela, lalagyan ng bleach, at iba pang gamit na pinaniniwalaang ginamit upang linisin at itago ang ebidensya. May mga testigo ring humarap sa korte. Isa sa kanila ang nagsabing nakita niya si Calvin sa paligid ng bahay ni Jason noong gabing nawala ito. May isa namang nagsabing narinig niya mismo si Calvin na nagsalita tungkol sa nangyari. May nangyari. Hindi ko sinasadya. Ayon sa umano'y sinabi nito base sa salaysay ng testigo. Sa kabilang panig, itinanggi ni Calvin ang lahat ng paratang. Wala akong pinatay. Hindi ko siya kilala. Pahayag niya sa korte. Ngunit hindi ito tumugma sa mga ebidensyang iniharap laban sa kanya. Sa kabuuan ng paglilitis, naging malinaw ang direksyon ng kaso. May naganap na marahas na krimen sa loob ng bahay ni Jason. May pagtatangkang linisin ang lugar at may direktang ebidensyang nag-uugnay kay Calvin sa biktima. Kahit walang bangkay, pinaniwalaan ng korte na hindi basta nawala si Jason. Siya ay pinatay at ang taong responsable ay si Calvin Reyes. Sa kabuuan, pinagtibay ng korte na ang lahat ng ito ay hindi magkakaugnay na pangyayari lamang, kundi bahagi ng isang planado at sinadyang krimen. Dahil dito, ipinataw kay Calvin Reyes ang habambuhay na pagkakakulong. Ngunit sa kabila ng hatol na ito, may isang bagay pa ring hindi natapos. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Jason Bartiliano